On an average, coach, $1,300. Part-time, flexible siya, coach. 20 hours per week. Nagagawa ko naman po siya sa oras na gusto ko po. Hi Judy, good morning. Good morning po, coach. Ano ba yung ginagawa mo before Meta advertising or Facebook ads? BPO employee po ako. 4 years po ako nagtatrabaho sa call center. And at the same time, nag-aaral po ako sa hapon. And at the same time, hands-on mom po ako. Dumating po sa point, hindi na kinakaya ng katawan at utak ko na pagsabayin lahat. Sabi nga nila, you cannot serve two masters. So, year 2024 po, third year college ako noon. Nag-decide ako na mag-stop muna sa pag-aaral kasi alam ko na hindi ko naman pwedeng i-give up yung trabaho kasi may anak akong binubuhay. Hindi po naging madali yung decision na yun, lalo na bilang gusto ko rin naman talagang makapagtapos. Pero sabi ko po kay Lord nga, kung hindi man para sa akin yung makapagtapos muna sa ngayon, at least let me earn dollars to provide a better life for my kids. Dati ba meron ka na din knowledge about dito sa online? Meron akong knowledge, coach, pero hindi pa ganun ka-deep yung knowledge ko about Facebook ads. Bale, ang alam ko lang po is general VA, yung mga executive assistant. Nag-try po ako ng ilang applications sa pagiging VA. Ligwak po ako palagi. Bale, hindi po enough yung skills ko. Sabi ko talaga, kailangan ko talagang kumuha ng high-value skill na kailangan ko matutunan para i-apply ko in real world. Bakit mo naisipan na itry itong Meta advertising or Facebook ads? May vlogger po ako na fina-follow. Media buyer po siya. Doon po ako nakakuha ng idea na, pwede ko palang i-try yung media buying. Pero hindi mo ba naisipan na mag-OFW? Ayaw po ng asawa ko, tsaka ayaw ko rin po. Coming from a family po na yung mama tsaka papa ko na OFW, hindi po na ina-advise na mag-OFW ako. Kumusta yung learning experience mo? Everything was explained clearly po. Madali ko siyang intindihin. Hindi siya overwhelming kahit beginner ka pa lang. Inaaral ko po siya habang nag-work ako. Habang avail ako, saka ko siya isinisingit na aralin. Hindi ko po siya ginagawa sa araw kasi may mga anak ako, kulang ako palagi sa tulog. So, gabi ko po siya ginagawa. Sobrang helpful po nun sa akin na anytime ma-access ko siya. How about naman dun sa accountability tracker naman natin? Nakatulong po yung tracker sa consistency ko kasi namomotivate ako everyday, coach. Namomotivate ako na kailangan may matapos akong task at makita ko yung progress ko step by step. Di ba, meron din tayong Facebook group natin na kung saan nandun lahat ng mga students. May mga times ba na may mga question ka and then nag-post ka sa Facebook group natin? Yes po. Ilang beses din po ako nakapag-post doon. Malaking bagay po yung community natin kasi alam ko na may mga taong nakakaintindi sa pinagdadaanan ko. Hirap na hirap ako sa course. Nakakatulong yung support sa iba't ibang perspective, lalo na kapag feeling mo yung stuck ka na. Di ba, meron tayong bi-weekly coaching session. Yes, malaking tulong din po yung coaching session natin every other Wednesday kasi doon talaga nasasagot yung mga specific na questions at challenges na na-encounter ng lahat. Nakakuha ko ng clarity, hindi lang sa sarili mong concerns, kundi rin pati doon sa mga tanong ng ibang students. Ikaw ay nag-undergo sa ating internship program noong December 10. Kumusta yung experience mo sa internship program? Napakalaki ng naitulong sa akin ng internship. Isa sa pinaka natutunan ko talaga is yung real world experience, coach. Mga bagay na dati theory lang, yung pinapanood ko lang po yung mga coaching nyo. Ibang-iba po kasi dun sa nagagawa mo siya hands-on. Yung confidence po sa sarili ko, dun po siya nahubog. Ano sa tingin mo yung best part of the course? The best part of the course for me was honestly the introduction and the phase 3 po. Sa introduction pa lang, sobrang impactful na para sa akin kasi natanim sa isip ko na possible pala talaga yung ganitong buhay. Binubuksan niya yung isip ko sa mga bagay na akala ko dati hindi attainable para sa akin. Doon nagsimula yung shift sa mindset ko po. Tapos naman sa phase 3, hindi talaga siya madali, coach. Sobrang madugo po for me. May point talaga na mapapaisip ka kung kaya ko pa ba? Tama ba yung pinasok ko? Pero kahit ganun, bumabalik at bumabalik pa rin po ako sa deepest why ko. Di man laging madali, pero basta tuloy-tuloy ka lang, consistent ka sa ginagawa mo. Makakarating at makakarating ka rin sa goal mo. Paano ka nakahanap ng client? Ano yung mga ginawa mong steps? Sinunod ko po talaga yung bilin, optimize your profile po. Facebook, LinkedIn po, LJ. One day po, yung client ko po from Australia, nag-reach out po siya sa akin. May pinapagawa siya, kaya ko ba daw na ganito. Basta may tinanong po siya sa akin about sa Facebook ads. And then, sinagot ko naman po siya. Dalawa kaming pinagpilian niya, coaches, para nag-stand out po ko sa kanya. After few hours po, na-hire na po ako, walang interview, coach. After po nun, binigyan niya na ako ng access lahat po. Actually, coach, na-hire ako ng December 31. Nag-meeting kami, first time ever, kahapon lang po, with the team. So, walang meeting. Bali yung communication namin, Slack lang po.
Walang portfolio, walang screenshot na Wala po siyang hiningi sa akin ng kung ano-ano man po. Doon lang kayo nag-usap sa OLJ? Chat lang? Yes po, email po, yes, email po. May tinanong siya sa'yo, sinagot mo lang, and then tapos na, hired ka na? Yes po, opo. Okay. So, how does it feel, Judy? Sobrang tuwa ko po kaya. Sabi ko nga, parang too good to be true siya. Sabi ko, scam kaya to? Kasi walang interview eh. Nung may Slack na ako na access, okay, legit siya. Kaya nag-resign na po talaga ako. Sa BPO coach, 2 days after nung na-hire ako. Ba't ganun kabilis? Sabi ko sa sarili ko, magka-client lang talaga ako ng isang client lang. Resign na talaga ako. Kasi pagod na ako pang gabi. Kahit na hindi ka pa sumasahod dito sa client mo? Yes po talaga. Sinasabi nga ako ng mga ka-interview, Judy, saka ka muna mag-resign pag makasahod ka na ng isang beses. Sabi ko, hindi na ako aabot dun. Magre-resign talaga ako. Nag-take risk po talaga ako na mag-resign ako and then, yun na po yung simula. Naging smooth naman yung relationship nyo ng client mo. Kasi sabi mo, nito lang kayo nag-video call eh. Yes po. Sobrang smooth lang po. Sobrang ganya kausap. Itong client na to ay part-time. Part-time po. Paano yung naging setup nyo? Ang akala ko nga rin kasi, maximum 20 hours per week yung trabaho ko sa kanya. So, hindi eh. Kasi sobrang dali lang mag-launch. Parang lugi ako dito. Sabi ko, lugi talaga ako. Kasi bilis-bilis ko lang ginagawa. Tapos binabayaran nila ako ng per hour. Sabi ko, hindi na pwede. Sabi niya, mag-Google Ads daw kami. Sabi ko, sige, pag ako, inaaral ko talaga yung Google Ads for her. Sabi niya, babayaran niya yung course sa Google Ads. Nakipag-negotiate ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko kunin yung course para sa sarili kong improvement. Hindi ko tatanggapin yung ino-offer mo na bayaran mo yung course. Nakikipag-negotiate ako sa'yo na i-fixed retainer mo ko. Kasi ayoko na ng per hour. Habang nagtatrabaho ako dun sa first client ko, nag-a-apply pa rin ako na nag-a-apply coach. Hindi ko nga maalala coach kung kailan ako nag-apply dun sa client na yun. Basta bigla na lang siyang nag-email sa akin na, Judy, can we have a chat sa Google Meet? Mag-asawa po sila coach. Sobrang prepared ako dun sa interview, mga metrics, inaral ko yun sa mga unang interview. Pero hindi ka talaga kaya coach, tumutugo yung utak ko eh. Marami silang tinatanong, hindi ko siya kayang sagutin. Until dumating po yung interview na yun dun sa client ko ngayon na e-commerce. Wala po siyang tinanong kahit ano pong metrics, wala po. Tinanong niya, paano yung process mo? Paano ka nag-launch ng ads? Sabi ko po, from Google Sheet, katulad po sa inyo. So, swak na swak po siya. Sabi niya, parehas tayo ng process. Wala pong mga technical na tanong. Sabi niya, balikan kita kasi may interviewin pa daw sila. After 2 hours po, nag-interview kami ng 1 o'clock, 5 p.m. Nag-chat na po sa akin, sabi niya, pwede ba daw makausap niya ako kasi mas gusto daw nila i-discuss through video call. Tapos yun po, hard na ako. Part-time flexible siya, coach. 20 hours per week. Nagagawa ko naman po siya sa oras na gusto ko po. Kailan mo siya nakuha? January 29, 2026. 1 month lang po Oo. yung pagitan. Sa pangalawa mong client, ano naman yung ginagawa mo? Gumagawa po ko ng ad copy para dun sa ads namin. And then, after po nun is yung nag-launch. And tine-train niya po ako yung pag-monitor po nung campaign. Bali, every 3 days po kami nagmo-monitor ng scale. Tinrain niya nga po ako, coach. Nagko-content research po ako and nag-outreach po ako ng mga content creator from US tsaka Australia. Ano yung mga challenges na na-experience mo? My biggest challenge po ngayon is making sure that I am continuously providing value to my client, coach, and giving my best in the work that I do. Once my client ka, hindi na lang about doing the task anymore eh. Gusto mo ring ma-meet or ma-exceed talaga yung expectations nila. Yung makatulong ka talaga sa growth ng business nila. May pressure din minsan kasi gusto mo maging consistent yung performance mo at yung results na maibibigay mo. Ayaw mo maging complacent lang, lalo na sa freelancing industry kung saan isang click lang, pwede ka nang mawala ng access lahat eh. Pwede ka nang mapalitan. Kaya importante talaga na patuloy kang matuto and mag-improve. Totoo naman yun na any moment, wala ka ng access sa mga ad accounts, diba? Kasi sa atin, very critical yung work natin eh. Hindi Yes. pwedeng output lang eh. Kailangan best of the best mo eh. Marami na akong mga nagawang pagkakamali dun sa client. Yung isa nga po, yung budget niya po dun sa ad set na yun is $70 po per day. Anong nagawa ko? Bigla pong naging 708 yung budget. Sobrang laki ko. Si client pa yung nakakita. Wala na akong trabaho nito mamaya, sabi ko. Pero nag-take accountability po kumbaga. Nagkamali ka eh. Pangatawanan mo yung pagkakamali mo, face it po. Sabi ko lang po sa kanya, it was an honest mistake. Hindi ko ma-defend yung sarili ko, coach, kasi kasalanan ko yun eh. So, ang bait naman po ni client, sabi niya, walang problema sa akin, Judy, okay lang, hindi ako galit. Hindi lahat ng client ganyan. Sa tingin mo ba, Judy, nabigay mo yun? Yung care mo doon sa business ng client. Yes naman po. Binibigay ko po talaga kasi yung best ko, coach eh. Yun din po talaga yung pinipray ko palagi na Lord, sana mabigay ko talaga yung best ko. Mabigay ko yung needs ng client ko para hindi ako mapalitan, sabi ko.
ugali din po talaga, coach. Baliwala yung skills mo kung pangit yung ugali mo. Matuto ka talagang makisama. As of now, with your 2 clients, magkano yung income mo per month? On an average, coach, $1,300. If you don't mind, magkano yung kinikita mo sa BPO? Sobrang liit, coach. Mapalo po siya ng mga 20K. May deduction na po. Kumusta yung buhay mo ngayon na ikaw ay media buyer? Napoprovide ko na po yung mga needs ng anak ko. Hindi na kailangan ng utang. Gumaan din po. Ang pray ko kasi dati, coach, na Lord, bigyan mo ako ng isang client. Kahit katumbas lang nung sahod ko sa call center, basta pang araw ako. So yung binigay ni Lord, ito po. From August na nag-enroll ka sa course 2 ngayon ay June 2026. So, wala pang 1 year, no? Wala pang Yes 1 year. Di ba, nag-stop ka ng pag-aaral? Are you planning na bumalik ulit sa school? Parang ayoko na, coach. Yung mga classmate ko po, pag-graduate na po sila. Pero maghahanap pa rin ng trabaho. For me, parang ayoko na. So, okay na po ako dito, coach. Marami talaga makaka-relate sa story mo na BPO, graveyard, medyo maliit yung sahod natin. Ano yung mga mabibigay mo na tips para sa mga Okay. aspiring freelancers? My 3 tips for aspiring freelancers, coach. First is, don't be afraid to take risk talaga. Don't settle for less. Growth really starts when you try things kahit feeling mo hindi ka pa fully ready. Hindi mo naman kailangan alam agad lahat. Marami kang matututunan along the way habang ginagawa mo na siya. Sugal talaga, coach. Second po is, step out from your comfort zone. Nakakatakot sa umpisa, syempre. Most opportunities happen when you stop limiting yourself sa mga bagay na familiar and safe ka lang. Kung hindi ako lumabas sa comfort zone ko, malamang wala rin ako kung nasan man ako ngayon. Lastly po, huwag matakot kumawala kung nasaan ka man ngayon. Kasi minsan, kaya tayo stuck kasi masyado tayong kumakapit sa kung ano yung comfortable at sigurado tayo eh. Trust that there are better opportunities, growth, and experiences waiting for you. Hindi mo malalaman kung ano yung possible para sa'yo kung hindi mo susubukan. Sobrang thank you po sa lahat po ng learnings na binahagi niyo po sa amin, sa mga aspiring freelancers po, coach. Naging instrument po kayo sa karamihan na naghangad ng mapabago yung buhay nila. Dadalhin ko po yung learnings galing sa inyo, coach, sa course and lalo-lalo na po sa buhay, kung saan man ako dalhin ang pagiging media buyer ko po. Thank you, Thank you Judy. Gusto mo din bang magbago ang takbo ng buhay mo katulad ng mga students ko? Meron akong ginawang media buyer roadmap para sa'yo para malaman mo kung paano ba maging media buyer. I-click mo lang yung link na nasa description below.